Tayo po ay magpapatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos. Naputol yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos noong nakaraan sa John chapter 15 at pinamagatan natin yung ating mensahe na totoo ka ba? Ito ay isang pamagat ng mensahe na bagamat patanong pero nag-uudyok sa atin na magtanong sa ating mga sarili kung ano ba ang ating katatayuan sa ating pananampalataya. Ang isa sa pinakamatinding pagsubok ng mga matatagal na sa pananampalataya ay ang complacency. Tayo ay satisfied na as if yung tagal ng panahon na tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at tayo ay dumanas ng magkakabilang mga pagsubok sa ating pananampalataya, dumating sa punto ng buhay natin na para bang tayo ay napagod. Tayo ay nakontento kung ano ang ating sitwasyon at kalalagayan sa ating buhay pananampalataya. As if there are some in our Christian life and in our Christian walk na para bang yung mga ginagawa natin ay parang ritual na lang. Ritual in a sense na ginagawa natin to out of duty, out of responsibility, hindi dahil sa tayo ay mayroon pang pag-ibig kay Kristo katulad noong unang tayo ay nagsisimula pa lamang sa ating pananampalataya. May mga pagkakataon na napakasarap balikan. Yung mga panahon na bago pa lang tayo sa pananampalataya. Yung mga panahon na handa tayong iwanan ang maraming mga bagay alang-alang sa ating pananampalataya. Pero dahil sa napakaraming mga pagsubok na dumating sa buhay, para bang naging status ko sa atin na okay na tayo sa ganito sitwasyon. So when we have to ask ourselves, ito ba yung nais ng Panginoon para sa akin? Ito ba yung init ng pananampalataya na nais makita ng Diyos sa buhay ko habang ako ay tumatagal sa aking takbuhin, sa aking karera bilang isang Kristyano? Sinasabi ni Apostol Pablo na darating yung panahon na kung saan marami ang tatalikod sa pananampalataya. Sinabi ni Apostol Pablo na darating yung panahon na kung saan marami ang manlalamig. Pero ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, siya na manatiling tapat hanggang wakas siya ay maliligtas. Mga kapatid, ang buhay natin bilang mga Kristiyano ay puno ng ups and downs. Hindi puro pasulong ang ating buhay bilang Kristiyano. May mga pagkakataon na tayo ay umaangat, may mga pagkakataon na tayo ay bumababa, tayo ay bumabagsak. Pero ang katanungan, sa tuwing tayo ay umaangat, sa tuwing tayo ay sumusulong, higit bang mas mataas ang ating pagsulong kesa dati kumpara ngayon? So the very question this morning is, totoo ka ba? Because it is something that Jesus said indicatively sa John chapter 15. Ang sabi ni Jesus Christ sa John chapter 15, verse 1 hanggang verse 5, basahin lang po natin. Ang sabi dito ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Ang sabi ni Jesus sa verse 3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin
at mananatili din ako sa inyo, hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y iwalay sa akin. The very question that we should ask this morning, sa hinaba-haba ng ating panahon, mula nung ating ma-realize na tayo ay sumasampalataya kay Jesus Christ, the question is, ako ba ay nananatili talaga sa aking Panginoong Jesucristo? Ako ba ay sangang nagbubunga? So that is the question this morning, brothers and sisters in Christ. Ang dapat natin itanong, ako ba ay sangang nagbubunga? Okay? So, kung ikaw ay nagbubunga, at kung iyong nakikita sa iyong sarili, at kung yan ay pinapatunayan din po ng ibang mga Kristyano na kapatid mo sa pananampalataya, kung ikaw ay nagbubunga, well, the reality is nais ng Diyos na ikaw ay managana pa po, lalo sa iyong bunga. Okay? On the other hand, kapag hindi ka nagbubunga, ang sinasabi ni Jesus Christ, pinuputol ka. Tinatanggal ka. At ang distinction between doon sa totoo at hindi ay yung bunga. Ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 7, makikilala niyo sila sa pamagitan ng kanilang mga bunga. So in short, ang isang tunay na mananampalataya, siya ay nagbubunga. Hindi man ganoon karami, pero ang sabi ko sa inyo last Sunday, at least, hindi man ganoon karami ang kanyang bunga, ang isang tunay na Kristiyano ay nagbubunga. At ang sabi ng John chapter 15, ang mga tunay na kay Kristo na nagbubunga, ang sabi ni Jesus Christ, sila po ay pinuputulan at nililinis. Okay? Pinuputulan at nililinis. Nararanasan po ba natin sa buhay natin yung paglilinis na ginagawa ng Diyos? Amen. Nararanasan po ba natin yung paglilinis na ginagawa ng Diyos sa atin? Kapag sinabi natin paglilinis dito sa John chapter 15, verse 3, ito ay tumutukoy doon sa bahagi, doon sa agriculture, na kung saan yung anumang halaman o puno na namumunga upang ang isang bahagi ng sanga ay magkaroon ng sapat na nutrients, yung tinatawag na sucker, no, na umaagaw doon sa sustansya na dapat mapunta doon sa isang sanga, pinuputol yon para hindi niya agawin yung nutrients na galing doon sa ugat. Okay? So, nais ng Panginoon, napapansin natin dito na tayo ay magkaroon ng sapat na daloy ng nutrients para tayo ay mamunga. And last Sunday, in-emphasize ko sa inyo mga kapatid na ang nililinis na bahagi sa atin ng Diyos ay ang kasalanan. Okay? Well, the reality is walang tunay na Kristiyano na perpekto. Amen? Walang tunay na Kristiyano na perpekto. Ang isang tunay na Kristiyano, bagamat siya ay banal na, siya po ay nagkakasala pa rin. No, kahit sinong Kristiyano, walang perpekto. So habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin, bago natin maabot yung kalangitan, nililinis niya tayo. Okay? Nililinis tayo ng Diyos. So in short, ang Diyos ay ang ating tagapag-alaga. At nililinis tayo ng Diyos Ama dahil mahal niya tayo.
At ipinapakita ng Diyos ang ganoong klase ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagtatanggal niya sa atin ng mga hadlang para tayo ay maging productive, para tayo ay maging mabunga. Okay, tinatanggal ng Diyos sa buhay natin yung mga bagay na hadlang para tayo ay maging mabunga. Mga kapatid, let me ask you a question. Anong bagay na matagal mo nang hinihingi sa Diyos na hanggang ngayon hindi pa rin na ibinibigay sa iyo? Madalas sa ating mga panalangin, sinasabi natin, God knows best. Baka pala, hindi ibinibigay ng Diyos sa atin yung ating mga dalangin dahil mayroong posibilidad na yung hinihingi natin ay maging hadlang para tayo ay maging mabunga. Diba? There are some of us here, we are asking or we are praying to God na bigyan tayo ng trabaho. Pero kung nakikita ng Diyos na yung trabaho natin ay maging hadlang para sa ating productivity, nakikita ng Diyos na yung trabaho natin magdudulot ng kompromiso sa atin, maaaring hindi yan ibigay ng Diyos. So dapat natin pasalamatan ng Diyos, hindi lamang doon sa mga bagay na ibinibigay niya. Kailangan nating pasalamatan ng Diyos, maging doon sa mga bagay na hindi niya sinasagot. And take note of this. We have to thank God for those things na tinatanggal niya sa ating mga buhay. May naaalala ba kayo na tinanggal ng Diyos sa buhay ninyo? Or sometimes ganito, meron kayong suliranin sa buhay na matagal na ninyong daladala. At kahit anong panalangin mo, natanggalin na ng Diyos ang mga bagay na ito, hindi tinatanggal ng Diyos dahil iyon ay isa sa mga pamamaraan ng Diyos para kayo ay maging mabunga. Anong sabi ni Apostol Pablo? 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na tanggalin niya sa akin ang pagdurusan ito, pero ang sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. May naalala ba kayong ganyan mga sitwasyon sa buhay ninyo, mga kapatid? May mga bagay na tinatanggal ang Diyos sa inyo. May mga bagay na hindi tinatanggal ang Diyos sa inyo. Mayroong mga bagay na hindi ibinibigay ang Diyos sa inyo. At ano ang kadahilanan? Probably, based sa John chapter 15, the reason ay upang kayo ay lalong maging mabunga. Okay? Now, etong mga hadlang na ito, na mapapansin natin sa John chapter 15, mayroong essence na kung saan ang pagpuputol at paglilinis na ginagawa ng Diyos Ama ay konektado sa sufferings. Okay? Konektado sa sufferings. Konektado sa paghihirap. Konektado sa mga pagdurusa. Mga mahihirap na sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. In short, ito ay mga pagsubok na dumadaan sa ating mga buhay. Okay? At ang sabi dito ni Santiago, kung babasahin natin, sabi niya, magalak kayo mga kapatid kung kayo ay dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok. Tayong mga Kristiyano ay hindi naghahabol ng mga pagsubok. Ang mga tunay na Kristiyano ay hinahabol ng pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, ang mga paghihirap na dumarating sa buhay natin, ay bahagi ng paglilinis na ginagawa ng Diyos sa ating buhay bilang mga Kristiyano. At mga kapatid, ang sabi ni Santiago, kailangan tayo ay magalak. Bakit? Dahil mayroong idinudulot na maganda sa atin ang ating mga pagsubok. And in the context of John chapter 15, listen, in the context of John chapter 15, sinasabi ni Jesus Christ na ang mga pagsubok sa buhay natin ay pamamaraan ng Diyos upang tayo ay sumagana sa ating mga bunga.
Malinaw po ba? Okay, upang tayo ay sumagana or managana sa ating mga bunga. May mga pagkakataon na kung saan ang Panginoon kapag nililinis tayo, kasama ng paglilinis ng Diyos ay ang mga karamdaman na nangyayari sa buhay natin. Sinusubok tayo sa pamamagitan ng karamdaman. Minsan, tayo ay nililinis ng Diyos sa pamamagitan ng mga financial crisis. Or sometimes, merong mga bagay na mahalaga para sa iyo, pero tinatanggal ng Panginoon. Anong dahilan? Again, ang dahilan, para ikaw ay lalong mamunga. Ang tanong, kung ganito ang pamamaraan ng Diyos kapag tayo ay nililinis niya upang tayo ay lalong mamunga, pupurihin pa rin ba natin ang Diyos? Tayo ba ay maging katulad ni Job at sasabihin natin, pupurihin mo ba, sasambahin mo ba, paparangalan mo ba ang Diyos dahil lamang sa mga pagpapala o pupurihin mo ang Diyos maging doon sa mga bagay na nawala? Bahagi din po ng paglilinis na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Minsan, nararanasan natin yung paninira ng ibang mga tao. There will be people who will destroy our reputation. There will be people who will destroy our character. May mga taong pagsasabihan tayo ng masama. May mga taong uusigin tayo. May mga taong kokontra sa atin. But take note of this. Ang mga bagay na ito ay bahagi ng paglilinis na ginagawa ng Diyos sa atin. And sometimes, ito yung pinakamasakit. Nililinis tayo ng Diyos even doon sa mga bahagi na kung saan yung mga mahal natin sa buhay ay binabawi niya. Pag meron kang mahal na mahal, di ba? Kukunin ng Diyos para lamang ikaw mas mabungan. Alam mo yan? Kristyanong kabataan ka, meron kang karelasyon, mahal na mahal mo, nagiging hadlang siya para ikaw ay maging mabunga sa pananampalataya, tatanggalin ng Panginoon ang ganong klase ng relasyon upang ikaw ay makapamunga. Sometimes even our job, ang mga trabaho natin, di ba? Ang mga nangyayari sa paligid natin, yung nangyari sa Cebu, yung mga nababaltaan natin, mga earthquake, mga digmaan, everything that is happening sa paligid natin, they are God's means, pamamaraan ng Diyos, upang tayo ay malinis niya, upang tayo ay lalong makapamunga. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8, verse 28, that everything works together for good for those who love God and those who are called according to His purpose. Ano sinasabi ko dito? Ang pamamaraan ng Diyos para tayo ay linisin niya ay ang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, anumang klase ng pagsubok yan. But, mapapansin natin, primarily doon sa verse 3 ng John chapter 15, mapapansin natin dito, sabi ni Jesus, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. So sinabi dito ng ating Panginoong Jesucristo na tayo ay malinis na ang kanyang mga alagad. Yung totoo, yung tunay na alagad ng ating Panginoong Jesucristo ay nalinis na ng kaniyang mga salita. Okay? Nalinis na ng kaniyang mga salita. Ngayon, ang gagawin ng Panginoon para mabuksan yung ganitong klase ng paglilinis ng Panginoon, gagamitin niya yung mga pagsubok sa buhay natin. Okay? Anong ibig kong sabihin? Yung mga pagsubok sa buhay natin, sila yung mga nagiging dahilan para tayo ay masugatan. Amen. Masugatan. Diba? Anong sabi ng Book of Hebrews? Walang natutuwa habang siya ay dinidisiplina ng ama. Tama? Meron ba dito habang napapalo, tuwang-tuwa pa?
May mga anak ba kayong ganyan? Habang pinapagalitan mo, tuwang-tuwa pa. Habang pinapalo mo, dinidisiplina mo, tuwang-tuwa pa. Aba, hindi yata normal yon. Kasi ang sabi ng Bible, no, hindi ka nagagalak habang ikaw ay dinidisiplina. Hindi eh. That's the natural response. Hindi mo ikinatutuwa, hindi mo ikinagagalak habang ikaw ay nadidisiplina. Pero kapag nakita mo yung resulta ng pagdidisiplina, doon mo marirealize na dapat ka palang magalak. Tama? So while you are being disciplined, hindi ka natutuwa. Tingnan yung mga katabi ninyo. Anong itsura? Mukha bang dinidisiplina? Or mukha na siyang natapos doon sa pagdidisiplina? No, kapag masaya yan, kapag merong ngiti sa mukha, napagtagumpayan na niya yung disiplina. Tingnan ninyo. Baka dumadaan pa rin sa trials. Yung mga kapatid ninyo. Yung mga kasama natin. Okay? Now, kidding aside, ang sinasabi natin dito is yung mga problema sa buhay natin, yung mga pagsubok. Okay? Ito yung sumusugat sa atin. Hindi ko alam kung saan tayo nasusugatan. Pero every time na tayo ay sinusubok, mayroong mga sugat na nagbubukas. Tama? Amen. Ay parang walang nagbubukas ng mga sugat sa buhay natin, ha? Meron ba? Meron. Meron po ba? Amen. Now, anong gagawin ng salita ng Diyos? Ang gagawin ng salita ng Diyos is that He does the healing. No? Yung pinagagaling ng salita ng Diyos ang ating mga sugat. Ano ibig sabihin nito? Mga kapatid, listen properly. The more na marami ang dumadating na mga pagsubok sa buhay mo, the more that you need to open your Bible. Bakit? Ang trabaho ng salita ng Diyos, yung sugat na nagbubukas o bumubuka dahil sa mga pagsubok, pinaghihilom niya, pinagagaling niya. Pero hanggat hindi natin nakikita yung halaga ng salita ng Diyos, sa mga pagsubok natin, patuloy lamang tayong haharap sa mga pagsubok at hindi tayo gagaling. Merong ibang mga tao na kapag sila ay dumadaan sa maraming mga pagsubok, ang unang pinupuntahan nila mga psychiatrists, mga psychologists. Well, wala doon ang kasagutan. Malinaw na sinasabi ng Biblia na ang gamot sa ating mga sugat, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Bakit? Again, ang ginagawa ng salita ng Diyos, pinagagaling niya yung sugat na bumuka dahil sa ating mga pagsubok. And every time na nakita natin yung kagalingan ng ating mga sugat mula sa salita ng Diyos, nagkakaroon ng malaking tendency na tayo ay managana sa ating mga bunga. And let me tell you this, brothers and sisters in Christ. Ang isang bagay na ginagawa ng mga pagsubok sa buhay natin ay ipinapamukha niya sa atin kung ano ang ating kahinaan. Tama ba? Ang isang bagay na ginagawa ng mga pagsubok sa buhay natin ay ipinapamukha niya sa atin kung ano yung kahinaan natin. Okay? Ang tunay na kahinaan ng isang tunay na Kristiyano, nagiging kapansin-pansin kapag siya ay dumadaan sa mga problema. That's it. That's the truth. That's the reality. Alam mo yun? May kakilala kang Kristiyano ang bait-bait. Di ba? Pero nung siya ay dumaan sa pagsubok, sasabihin mo, teka, parang iba yata yung kilala ko sa nakikita ko ngayon. Tama ba? Tama? Mabibigla ka. Di ba? Mabibigla ka na. Dahil may problema siya, ito yung
ipinapakita niya ngayon. Naunawaan ko kung ano yung kahinaan niya. At the same time, ito, ang mga pagsubok sa buhay natin, again, let us make it personal, no? Ang ginagawa ng mga pagsubok sa buhay natin, ipinapakmuka niya sa atin ano yung mga kahinaan natin. Let me give an example. Let us say, ikaw ay active bilang isang Christian. Active ka sa prayer meeting, active ka sa Bible study, active ka sa Sunday service, nagmi-ministry ka. Pero nung dumating yung pagsubok, bigla ka naglaylo ngayon sa ministry. Why? Kasi yung pagsubok na dumating sa buhay mo, it revealed kung ano yung kahinaan mo. Na hindi mo pala kayang ipagpatuloy yung ginagawa mong paglilingkod sa Diyos dahil ikaw ay mayroong mga pagsubok na nararanasan sa buhay. So therefore, maunawaan mo ngayon, kaya ka lang, mahina pala ako sa part na ito. And when you open the Bible ngayon, ang gagawin ng Bible, yung sugat na nakita mo sa sarili mo, pagagalingin niya, and when you apply the Word of God, ano mangyayari? Yung weakness mo na ipinakita sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok sa kanyang salita ngayon, anong gagawin ng salita ng Diyos? Palalakasin ka niya sa part na iyon. Baba natin. Palalakasin ka niya sa part na iyon. Okay? So, lumilitaw yung ating mga kahinaan kapag tayo ay nasasaktan. Is that clear? Lumilitaw ang ating kahinaan kapag tayo ay nasasaktan. But, yung salita ng Diyos, kapag pinahilom niya ang sugat, nagiging paraan iyon ng Diyos para tayo ay lumago at upang tayo ay makapamunga ng sagana. So brothers and sisters in Christ, listen. Anuman ang nararanasan mo sa kasalukuyan, lagi mong tatandaan na ang Diyos, meron siyang dahilan. Bakit na ginagawa? Bakit na yan? Ang ibig sabihin, may purpose ang Diyos sa iyong nararanasan sa kasalukuyan. Ang tanong, ano ang purpose ng Diyos? Bakit nararanasan mo yan? Kaninong pa sinasabi? Ang reason ni God upang ikaw ay makapamunga ng sagana. Okay? Ibig sabihin, sa pamamagitan ng ating mga pagdurusa, sa pamamagitan ng ating mga pagsubok, at kung tayo ay namunga, sa pamamagitan ng mga bagay na ito, nakukuha ng Diyos ang kaluwalhatian. Bakit? Ang sabi ng Bible dito, kapag binasa natin, ang sabi ni Jesus Christ, that you may bear fruit and the Father will be glorified through it. Okay, kapag kayo ay nagbubunga, ang sabi ni Jesus Christ, ang Diyos ay napaparangalan sa verse 8. Verse 7, ang sabi niya, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang naisin ninyo at matutupad para sa inyo. Napaparangalan ang Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa kayo'y magiging mga alagad ko. So God gets the glory through our pain. Napaparangalan, naluluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok sa ating buhay na nagdudulot ng saganang mga bunga. Mga kapatid,
Nais ba nating maparangalan ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay? Say amen if you do. Okay? Amen? Now, if you want God to be glorified in your life, pwede nyo bang sabihin, Lord, I want more pain. Sige pa, Lord. Kung sa pamamagitan ng maraming mga pagsubok, kung sa pamamagitan ng maraming mga pagdurusa, ako ay magbubunga ng sagana at sa pamamagitan nito, mapaparangalan ka. Sige, Panginoon. Hayaan mo na mangyari ito sa buhay. Alam mo yan, Lord? Kung dahil sa karamdaman ko ito, maluwalhati ka, sige po. Panginoon, kung dahil nawalan ako ng ganito at sa pamamagitan nito, mapaparangalan ka, sige, Panginoon. Okay? Sige, Lord, nalugi ako sa negosyo. Sige, Lord, nawalan ako. Sige, Lord, etong pagsubok na napakahirap sa buhay kong ito, kung mapaparangalan ka, sige lang po, Panginoon. Ganyan ang mindset ng isang totoong Kristiyano. Ang mindset ng isang totoong Kristiyano, he wants more. What? He wants more challenges sa buhay niya na magdudulot ng kaluwalhatian sa Diyos. Okay? So, ang sabi ni Jesus Christ, ang nananatili sa akin. Okay? Ang tunay, sabi niya, ay magbubunga. Now, again, yung sinabi ni Jesus Christ na manatili, ang ibig sabihin nun, tinutukoy niya kung anong relasyon meron tayo sa Kanya. Meron tayong relasyon sa ating Panginoong Jesucristo kung tayo ay tunay na mga sanga at ang mga sangang ito ay nagbubunga. So, anong ibig sabihin? Yung pinanggagalingan ng iyong buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Hindi sa sanga nanggagaling ang buhay ng puno. Ang buhay ng puno nanggagaling doon sa puno. At yung ugat doon yung ugat nakaugnay doon sa puno. At yung buhay dumadaloy mula sa ugat, papunta doon sa puno at dinadala ito sa mga sanga. So, ibig sabihin, dahil ang source ng buhay mo ay nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo, it is very impossible na hindi ka magbubunga. Tama? It is very impossible, imposible na hindi ka magbubunga. Bakit? Kasi yung buhay na galing kay Kristo dumadaloy papunta sa iyo. At kung meron kang buhay, sigurado, mamubunga ka. That's the reality. Kung merong buhay na dumadaloy papunta sa iyo, ibig sabihin, magbubunga ka. Lumalago ka kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Yung lakas mo nang gagaling sa ating Panginoong Jesucristo, ang buhay mo, puspos ng buhay galing sa ating Panginoong Jesucristo. So therefore, ikaw ay magbubunga. Ikaw ay magbubunga. Now, John 15 verse 4. Anong sabi niya? Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Alam niyo kung ano sinasabi dito ni Jesus Christ na manatili? Ang hinahanap ni Jesus, mga totoong mga disipulo. Ang hinahanap ni Jesus Christ, mga totoong alagad. Ang hinahanap ni Jesus Christ, mga totoong mananampalataya. Mga sangang mananatili sa Kanya, ayaw ng Panginoong Jesucristo ng mga sangang narito ngayon, pero kinabukasan wala na. Okay? Ayaw ng Panginoon ng sangang nandito ngayon, pero next week wala na. Next day wala na. Next month wala na. Ayaw ng Panginoon ng mga mapagkunwari. Ang nais niya, mga tunay. Ang nais niya,
mga totoo. Bakit? Look at 1 John chapter 2. Okay, tingnan natin. 1 John chapter 2. Sabi ng verse 19, listen, 1 John chapter 2 verse 19. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga tao iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Malinaw ang sinasabi dyan ni Apostle Juan. Naging maliwanag na sila'y hindi talaga sa atin sa pamamagitan ng kanilang pag-alis. John chapter 8. John chapter 8 verse 31. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudiyong naniniwala sa Kanya. John 8:31. Kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ano sabi ni Jesus? Tunay nga na kayo'y mga alagad ko kung kayo'y magpapatuloy sa aking mga salita. So naghahanap ang ating Panginoong Jesucristo ng totoo. Hindi yung nagsasabing sila'y Kristiyano na narito ngayon pero mamaya, kinabukasan, next month, wala na. At anong sabi ni Jesus Christ sa mga totoong Kristiyano na nagbubunga? John 15 verse 8, napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. So once again, ang mga tunay na Kristiyano, ang mga tunay na alagad, tunay na nagbubunga. So the question is, totoo ka ba? Verse 9 ng John chapter 15. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Okay, yan ang sabi ng verse 9. Ano ba sabi niya? Ang tunay na Kristiyano, ang tunay na alagad, nagpapatuloy sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, hindi sila nawawalan. Hindi sila napuputulan ng pag-ibig na galing kay Kristo. At dahil hindi sila nawawalan ng pag-ibig galing kay Kristo, ang sabi ni Juan, we love because He first loved us. So, ibig sabihin, ang isang Kristiyanong tunay, nananatili siya sa pag-ibig niya sa ating Panginoong Jesucristo at dahil nananatili siya sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, hindi siya tatalikod sa ating Panginoon. Hindi siya katulad ni Judas. Tama? Na dahil nasilaw siya sa pera, ano ginawa niya kay Jesus? Ipinagbili niya ang ating Panginoon. Sa mga kapatid ng tanong, katulad ni Judas, ano yung mga bagay na meron tayo or pinapangarap natin na nagiging dahilan para talikuran natin si Jesus? Sabi ng asawa mo, huwag ka na magpatuloy sa pananampalataya mo. Ang sabi ng mga magulang mo, huwag ka na magpatuloy sa pananampalataya mo, tumigil ka. Diba? Dahil meron kang crush na hindi naman Kristiyano dahil pogi. Diba? Kahit alam mong bawal, ipinagpatuloy mo pa rin. Bakit? Kasi mas mahal mo yung sarili mo.
ka sa pag-ibig ni Kristo, kapag alam mong mali at ipinagbabawal ng Diyos, hindi mo gagawin. At ang sabi ng Bible, napaparangalan ang Ama kapag kayo ay nagbubunga. Dahil ang isang tunay na Kristyano, ang isang tunay na alagad, anuman ang mangyari, hindi mawawala ang kanyang pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo. Verse 10 ng John chapter 15. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kaniyang pag-ibig. Okay? Sabi niya, sa John 15, okay, iniibig ko kayo, at kung paano inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Now, ano sinasabi dito ni Jesus? Dahil mahal ko ang Ama, tinutupad ko ang kaniyang mga salita. Tinutupad ko ang kaniyang mga kalooban. Ganun po ba tayo? Lord, I love you. So therefore, tutuparin ko ang kalooban. Lord, mahal kita. Kaya, magpapasakop ako sa kagustuhan mo. Kung anong gusto mo mangyari, sige Lord. Kasi, mahal kita, at mahal kita kasi, minahal mo ako. At mapapansin natin dito, sinasabi ni Jesus Christ sa mga alagad na, magpakatotoo kayo. Maging totoo kayo ng mga alagad ko. Yan ang ipinapakiusap ng ating Panginoon Jesucristo. Ayaw ni Jesus ng maraming Judas. Literal, nakatulad ni Judas na kanyang alagad. Ayaw ni Jesus ng mga mapagkunwari. Ba? Ayaw ni Jesus ng mga damo. Ayaw ni Jesus ng mga peke. Ang gusto ng ating Panginoon, mga Kristiyanong tunay na nananatili sa Kanya at nagbubunga. Mga Kristiyano nagpapatuloy sa Kanyang pag-ibig, mga Kristiyanong tumutupad ng kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang tunay na Kristiyano. Yan ang ginagawa ng isang Kristiyano. Okay? Now, balikan natin yung verse 4. No? Verse 4. Manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo, hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So, ang sinasabi dito ni Jesus Christ, very plain, sabi niya, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Okay? So, ang logic, okay, para malaman mo kung ano yung kayang gawin ng sanga, putulin mo siya sa puno. At ang sagot ni Jesus Christ, wala na akong magagawa. Sabi niya, kung kayo iwalay sa akin. Same sa mga taong mayroong profession ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, hindi tayo makakapamunga kung tayo ay hiwalay sa ating Panginoon. Pero naniniwala po ba kayo na mayroong mga pagkakataon na hindi tayo nananatili sa ating Panginoong Jesucristo? Tama ba? May mga punto sa buhay natin na hindi tayo nananangan sa lakas na galing sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay nagdi-decide on our own. Tayo ay kumikilos on our own. Ginagawa natin kung ano yung kalooban natin. Ginagawa natin kung ano yung naisin natin. May mga pagkakataon na hindi tayo nagiging masunurin sa kalooban ng ating Ama. Pero ang kagandahan, bumabalik pa rin tayo. Nare-realize natin na mali yung ginawa natin. Nare-realize natin na tayo ay nagkasala laban sa Kanya. Diba? So aminin natin mga kapatid. May mga puntos sa buhay natin na nalalabig tayo.
May mga punto sa buhay natin na higit natin mahal ang kamunduhan kaysa kay Kristo. May mga punto sa buhay natin na mas priority natin yung mga bagay na pansamantala kaya sa mga bagay na espiritual. Aminin natin yun. Dahil yun ang katotohanan. Okay, ibig sabihin, hindi tayo nananatili kay Jesus doon sa totoong esensya ng sinasabi niyang pananatili. Pero ano yung ibinunga ng mga bagay na ginagawa natin apart from Him? Again, ano ang ibinubuga ng mga bagay na ginagawa natin apart from Him? Wala. Walang bunga. Yung mga ginagawa natin na apart from Him. At hindi rin nagbubunga yung mga bagay na ginagawa natin kung hiwalay iyon sa kanyang kalooban, kung hindi yung konektado sa puno. Bakit? Brothers and sisters in Christ, ang kakayahan para tayo ay makapamunga ay wala sa atin. Ang kakayahan para tayo ay makapamunga ay nasa ating Panginoong Jesucristo. So, in the real concept, nung sabihin ni Jesus Christ na manatili kayo sa akin, He talks about salvation in the first place. He talks about salvation in the first place, pero mayroong bahagi ng application. Now, kung sa buhay natin ayaw natin manatili sa ating Panginoong Jesucristo, let me tell you this. Do you know, brothers and sisters in Christ, that there are blessings in abiding? Merong pagpapala sa pananatili. Ibig sabihin, kapag naging Kristyano kami, blessing. Kapag naging Kristyano kami, merong pagpapala. Hindi puro pagpapalo. May panahon ng pagpapala sa mga tunay na nananatili sa ating Panginoong Jesucristo. So are you ready for this? Okay, handa na ba kayong marinig natin kung ano yung mga pagpapala para sa mga nananatili? Pagkaya natin, John chapter 15 verse 5. John 15 verse 5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang magbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Okay? So, ang sabi dito ni Jesus Christ, ang isa sa mga pagpapala ng pananatili sa ating Panginoong Jesucristo ay bunga. Pamumunga. Okay? Sabi niya, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Bunga. Yan ang unang pagpapala. Bunga ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Bunga. Okay? Alam niyo po ba na 24 sa 27 na aklat sa New Testament ay nagtuturo patungkol sa bunga. Kasama ang lahat ng sulat ni Pablo. Anong ibig sabihin nito, brothers and sisters in Christ? Inaasahan ng Diyos na mamunga ka. Is that clear? Inaasahan ng Diyos na ikaw ay makapamunga. Anong klaseng bunga? Yung tanong, anong klaseng bunga ang sinasabi niya? Sa Hebrews chapter 13, ang sabi niya, I'll offer Him the fruit of my lips. Hebrews chapter 13, ibig sabihin, ang isa sa mga ibinubunga na isang tunay na Kristyano, papuri. Okay? Ang isa sa ibinubunga ng isang tunay na Kristyano, papuri. Okay? Sa ibang sulat, sa Ephesians chapter 2, is mabubuting gawa. Ano pa pong klaseng bunga? Winning soul for Christ. Okay? Pagpupuri. Mabubuting gawa. Ano pa? Meron kang naaakay.
para sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ano pa? Pagiging matulungin, bukas palad. Ano pa yung ibinubunga nito sa buhay natin? Nagiging bukas sa iyong bulsa para sa gawain ng Panginoon. That's Philippians chapter 4. Okay? Iyon ang iilan sa mga bagay na ibinubunga na isang taong nananatili sa ating Panginoon Jesucristo. In short, mayroong positibong epekto ang ating pananatili sa ating Panginoong Jesucristo. Papuri, mabuting gawa, pagiging bukas palad, pagtulong financially, sa gawain ng pagmiministeryo, hindi lamang iyon. Galatians chapter 5, nagbubunga ng mabuting pag-uugali. Ano yun? Love, joy, peace, etc., etc. Merong transformation sa attitude. Merong pagbabago ng ugali. Merong pagbabago doon sa ginagawa natin. Yan ang reality. Merong changes sa pamamaraan kung paano tayo mag-isip, sa mga ginagawa natin, sa mga pananalita natin. Merong pagbabago. Ang tanong, totoo ka ba? Kung totoo ka, nangyayari ba yan sa buhay mo? May bunga bang ganyan sa buhay mo? So, sabi ni Jesus, manatili kayo sa akin. Pangalawa, maliban sa bunga, John 15, verse 7. Kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Ano sabi niya? Hingin ninyo ang anumang inyong naisin at matutupad iyon para sa inyo. Ano yun? Answered prayer. So kung mananatili kay Jesus Christ, you will receive an answer to your prayer. Ang tanong, nananalangin ka ba? Ang tanong, humihingi ka ba sa Diyos? Ang tanong, hinihingi mo ba yung resources na nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo? Okay? So ibig sabihin, ang isang tunay na Kristyano, ang isa sa bunga nito sa buhay na siya ay mapanalanginin. Bakit? Dahil alam ng isang tunay na Kristyano na ang kalakasan ay nanggagaling sa Diyos sa pamamagitan ng paghingi niya sa Diyos. Ang kanyang mga pangangailangan ay ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang panalangin. So ang isang tunay na Kristyano ay mapanalanginin. Bakit? Kasi iyon lang ang isa sa alam niya pamamaraan kung paano bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit upang siya ay pagpalain, upang siya ay palakasin. Totoo ka ba? Ang tanong, mapanalanginin ka ba? Pangatlo, verse 8. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga. Sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. Anong ibinubunga? Napaparangalan ng Diyos sa pamamagitan ng iyong mga bunga. Totoo ka ba? Ang tanong, napaparangalan ba ang Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay? Bakit? Paano mapaparangalan? Galatians chapter 5, kapag nakikita sa iyo ang kagalakan, napaparangalan ng Ama sa pamamagitan ng buhay mo kapag nakikita sa iyo yung pag-ibig. Napaparangalan ng Ama sa buhay mo sa pamamagitan ng kapag nakikita yung kahinahunan sa buhay mo, kapag nakikita yung pagtsatsaga sa buhay mo. Napaparangalan ng Ama sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Romans chapter 15 verse 18.
Bibilisan lang natin ng konti because we're running out of time. Romans chapter 15, verse 18, sabi niya, wala akong pinapanghalasang ipagmalaki, kundi ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hentil na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa. Ano sabi niya po, Apostol Pablo? Wala akong ibang pinagnanasaan na may pagmalaki kundi kung ano ang ginawa ni Kristo. Okay? Ano ibig sabihin? Ang anumang mga bagay na nakikita ninyo sa akin, ang sabi niya Apostol Pablo, ay pamamaraan upang ang Diyos ay maluwalhati para sa kanyang kapurihan. Isa pa mga pagpapala, verse 11. Sa John chapter 15. Malapit na po tayo matapos. John 15:11. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan. At nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ano ang isang bunga ng pananatili sa Kanya? Kagalakan. Okay? Bunga, answered prayer, naluluwalhati ang Diyos, kagalakan. Okay? Kagalakan. Bakit kagalakan? Let us contrast doon sa verse 6 ng John chapter 15. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Kagalakan. Bakit kagalakan? Because hindi katulad ng mga sangang hindi tunay, mayroong kaparusahan na naghihintay sa kanila, mayroong impyerno na naghihintay sa kanila, pero doon sa mga sangang tunay na totoo, sa mga sangang nagbubunga, sinasagot ang mga panalangin nila. Naluluwalhati ang Diyos sa buhay nila. At at the same time, ang sabi ni Jesus Christ, nagiging lubos ang kanilang kagalakan. These are the blessing for the true disciples. These are the blessings for the true Christian. So the question is this, and the choice is this, mananatili ka ba o hindi? Totoo ka ba o hindi? At kung ikaw ay totoo, ang sabi ni Jesus Christ, mayroong pagpapalang naghihintay para sa mga totoo at nananatili. Pero doon sa mga nagkukunwari, mayroong kaparusahang naghihintay. So ang hamon sa ating lahat, mga kapatid, maging tunay ka. Maging totoo ka. At kung matagal ka ng Kristiyano, ito yung hamon sa iyo. Gusto mo bang ma-enjoy yung mga pagpapalang binanggit dito ni Jesus Christ? Pagiging mabunga, mga kasagutan sa panalangin, napaparangalan ang Diyos sa pamamagitan ng buhay mo at lubos na kagalakan. So brothers and sisters in Christ, what are you going to do? Go back to your first love. Balikan mo yung iyong unang pag-ibig, at yung unang pag-ibig na iyon, hindi ang pagmiministeryo. Ang unang pag-ibig na iyon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tayong lahat ay tumayo.